we will be talking about, I will be demonstrating to you kung ano ba talaga yung problema. Kung bakit ang NPK hindi basta-basta na-absorb ng ating mais or ng ating halaman, ating crop. Okay? So what are the different nitrogen, phosphorus, and potassium uptake failure? Yun yung mga titignan natin. So simulan muna natin sa nitrogen. Okay? So we will be looking at why are plants not absorbing nitrogen? Let's say kahit na present sila doon sa lupa, or let's say kahit na si farmer ay naglagay naman ng fertilizer doon sa lupa. Now before going into that, let's have a quick review. Ano ba kasi yung forms of nitrogen in the soil? Ano yung madalas na nilalagay ni farmer na fertilizer para magkaroon ng nitrogen yung lupa? Usually, it's urea, right? So itong urea na to, it converts into ammonium and then it converts into a nitrate. Yung urea na yan, hindi yan basta-basta na-absorb ng halaman ha. Kailangan niya ng urease para ma-breakdown yung urea and become nitrate or become ammonium. Ammonium and nitrate, yan yung absorbable forms ng nitrogen. So kapag tinanong kayo sa exam, ano ba yung absorbable forms ng nitrogen? Yung form kung saan na-absorb ng halaman yung nitrogen, dalawa yan. It's either ammonium or it's either in the form of nitrate. And ano kaya yung reason kung bakit ang nitrogen hindi basta-basta nakukuha or hindi basta-basta na-absorb ng roots ng ating corn? There are three main reasons. The first one is leaching. Okay. Particularly sa nitrate natin. Ang nitrate natin, it is highly soluble. And hindi siya basta-basta dumidikit doon sa soil particles na nandun sa lupa. So dahil highly soluble yung ating nitrate at hindi siya dumidikit doon sa mga particles na nasa lupa, kapag umulan ng malakas dyan or kapag nag-irrigate ka dyan, usually yung nitrate mo naka-flash out rin. Very common ang problem ng leaching lalo na kapag ang lupa mo is sandy. Tapos sinabayan pa na yung lugar mo laging inuulan. So sayang yung nitrogen, sayang yung fertilizer kasi nahugasan lang. Another one is through volatilization. Or yung ating nitrogen, instead na ma-absorb doon sa roots, nag-evaporate pataas sa atmosphere. Natatandaan niyo yung ating urea. Yung urea natin, nagiging, bukod sa nagiging nitrate yan, nagiging ammonium. Right? Now, this ammonium can become ammonia gas. So kapag naglagay ka ng urea doon sa ibabaw ng lupa under very high temperature, tas mataas pa yung pH, what happens is the ammonium becomes into gas and then it is lost in the atmosphere. Okay? So that's volatilization. So instead na gamitin ng halaman, nawawala siya doon sa atmosphere. And finally, runoff. So the problem of runoff is like the problem of leaching as well. Nag-apply ka ng urea, tapos biglang umulan ng malakas. Usually, nali-leach or nahuhugasan lang yung in-apply mong fertilizer. Therefore, instead na i-absorb ng ating roots, hindi na, nawawala. So hindi napapakinabangan. And that is the reason kung bakit hindi basta-basta, that is the reasons on why our crop cannot absorb the nitrogen kahit na si farmer naglagay naman ng urea dun sa lupa. So isipin nyo, si farmer naglagay ng urea sa lupa, biglang umulan. What happens? Yung urea na yon or yung nitrogen na yon, mali-leach away lang siya pababa. Eh yung ugat ng halaman mo, hindi naman yan unlimited na pababa lang ng pababa doon sa lupa. So hindi niya kayang abutin yung na-leach na nitrogen kasi mas mababa na siya sa subsoil. Baka nasa horizon C na siya. Diba? So masyado nang malalim yung pinuntahan ng nitrogen, hindi na naabot ng roots, hindi na papakinabangan ng halaman. And in the issue of volatilization naman, it is lost in the atmosphere. Ano gagawin ng halaman? Patutubuin niya rin yung roots niya, paakyat doon sa hangin para makuha yung nitrogen? Hindi.
Di ba? So it's lost in the atmosphere, therefore, hindi napapakinabangan ng halaman yung nitrogen na inilagay natin. So yan yung problem when it comes to nitrogen. It is usually leached, lalo na kapag sandy yung soil, and there's a problem of volatilization. Lalo na kapag ikaw ay nag-apply ng urea dun sa panahon na napakainit, tapos yung pH pa ng lupa hindi akma para maging available forms yung ating nitrogen. Next, phosphorus. Ano naman yung problem sa phosphorus? Na kung ang nitrogen mo, problem siya kasi mabilis siyang ma-washed away, okay? Or nagiging hangin siya, kung yun yung problem ng nitrogen, ang problem naman ng phosphorus is the fact na nalalak siya sa lupa. Bakit ko sinabing nalalak siya sa lupa? Well, we have to understand the behavior of phosphorus first. First one, you need to understand that phosphorus is highly reactive. Not with water. Kapag reactive siya sa tubig, okay na okay yan kasi na-absorb ng halaman. But they can highly react with other minerals in the soil. What do I mean by that? Let's say yung soil mo is acidic. Kapag ang lupa ay acidic, yung phosphorus na dapat kakainin ng ating halaman, dumidikit yan sa mga iron and aluminum ions. Okay? Na kapag dumikit siya sa iron and aluminum, nalalak yung phosphorus. Hindi siya nagagamit. Okay? Yes, present yung phosphorus doon sa lupa, pero hindi siya kayang ma-absorb ng halaman because it is not in the form that is accessible and absorbable by the plant roots. Kapag naman ang lupa mo is alkaline, yung phosphorus mo dumidikit naman siya sa calcium. So pag dikit niya sa calcium, naglalak in din yung phosphorus. Ang tawag natin sa phenomenon na yan is phosphorus fixation. Okay? So yes, present yung phosphorus doon sa lupa, pero nakapadlock siya, kumbaga. Hindi siya na-absorb ng ating roots. Lumalala itong condition na ito kapag ang lupa natin ay madalas basa or malamig. Kapag ang lupa ay cold or wet, usually the microbial activities is lower, kaya hindi rin basta-basta napapalabas yung organic na phosphorus. And the roots, since wet yung soil, hindi siya makapag-penetrate ng maayos para maabot yung phosphorus. Okay? So that's the reason. Kasi another problem with your phosphorus, o i-discuss ko to on the next slide, is that yung phosphorus mo, nagpapahabol yan doon sa roots, not the other way around. Kung ang nitrogen mo, kumakapit siya, papunta doon sa root system ng halaman, ang phosphorus hindi. Slightly immobile siya doon sa soil. Kumbaga isipin nyo yung phosphorus mo, yan yung pakipot na babae na nililigawan mo, no? Ayaw niya na siya yung lumapit sa iyo. Gusto niya, ikaw yung lumapit sa kanya. So, ang phosphorus, ganun din. Ang gusto niya yung roots yung lumapit sa kanya. Kasi hindi siya nagalaw. Okay? Hindi siya nagalaw. Seemingly immobile siya kapag nasa soil. The reason kasi nga, highly reactive siya sa iba't ibang mga minerals na nandun sa lupa. Kaya kapag poor ang fertilizer placement, for example, nag-broadcast application ka of phosphorus, very ineffective yan. Hindi yan na-absorb. Yung phosphorus na yan ay hindi na-absorb ng iyong halaman. So, why are your plants not absorbing enough phosphorus? The reason, it's lack in the soil. Dumidikit sa iron and aluminum kapag acidic yung lupa, or sa calcium kapag masyado namang alkaline ang lupa. Pangalawa, pakipot yung ating phosphorus. Ayaw niya na siya yung lumalapit sa roots. Gusto niya yung roots yung mag-effort na lumapit sa kanya. Paano na lang kapag cold or wet yung soil? Medyo compacted yung lupa. Yung roots, hindi basta-basta nag-grow yan. Medyo nahihirapan siyang mag-penetrate dun sa lupa. So that's another problem. That's why the phosphorus cannot be absorbed by your plant. Okay? And yun din, yung reason na to, low mobility.
Low mobility of phosphorus, ibig sabihin yan, the roots of the plant should chase the phosphorus and not the other way around. Sabi ko nga, parang pakipot na babae. And the reason kung bakit siya pakipot, kasi maraming nakapaligid sa kanya na pwede niyang dikitan. Hindi lang yung roots. Pwede siyang dumikit kay calcium, kay iron, kay aluminum, that would lock in the phosphorus nutrient kahit na available doon sa lupa. And finally, potassium naman. Bakit nagfe-fail yung halaman na i-absorb or nagkakaroon ng potassium uptake failure doon sa ating lupa? Now, to answer this, again, let's talk about the potassium in your soil. There are three forms of potassium in your soil. It is either your potassium can be a soil solution, which is immediately available sa iyong halaman. It can be in the form of exchangeable potassium, kung saan dumidikit yan doon sa clay particles. Ang tawag natin dyan, adsorption. Okay? O ano bang pagkakaiba ng adsorption at saka absorption? Ang absorption, yan. Yung isang particle papasok doon sa loob. Okay? So parang sponge na nag-absorb ng tubig. Ang adsorption naman, dito lang siya. Dumidikit lang siya doon sa surface. So yung exchangeable K, yung exchangeable potassium na yan, these are adsorbed in the clay particles. So doon sa clay particles, dumidikit siya doon sa surface area ng clay. So the process, so this process would basically let your potassium stick in the clay particles. And the final form of your potassium in the soil are the fixed potassium, which this one, nakatrap na siya between clay layers. And what are the common reasons why potassium fails to reach the roots? Usually, leaching, yung isang problema. Lalo na kapag ang soil mo dyan is sandy type, okay? Or low CEC, wala masyadong organic matter, hindi masyadong kumakapit yung nutrient. So yung K, instead na dumikit doon sa clay particles, hindi, nahuhugasan lang siya. Okay? Remember, yung K mo, yung potassium natin, gusto niya sana ma-adsorb ng clay particles. Pero paano kapag wala masyadong clay yung lupa? Kasi sandy yung soil. At umulan. Therefore, nagkakaroon ng leaching. Now, another problem is the opposite direction of leaching, which is fixation. Now, kapag ang lupa mo mayaman sa elite or some vermiculite clays, ang potassium natatrap siya dun sa clay sheets. And dahil natatrap siya dun sa clay sheets, it is no longer exchangeable or available doon sa halaman. There's also this phenomenon of antagonism with calcium and magnesium. Okay? So, kapag mataas yung level ng calcium and magnesium, pwede niyang i-block yung potassium mo from being absorbed. Okay? Kasi itong mga calcium and magnesium na to can compete with the same uptake channels, can compete with your potassium with the same uptake channels. So instead na yung roots i-absorb yung potassium, dahil mayaman na rin sa calcium and magnesium yung soil, yun ang i-absorb ngayon ng roots, hindi yung potassium. And finally, it can compete with nitrogen. So kapag masyadong marami naman din yung nitrogen na nilagay mo, masyadong marami yung urea na nilagay mo, it encourages rapid plant growth. And usually, ang nangyari doon sa potassium content mo, hindi siya sa nawawala, pero it is spread too thinly. Kasi nga, maraming nitrogen na kayang-kayang, na very available for the roots of the plant to be absorbed. So isipin nyo na lang, ang potassium, yan yung gulay sa handaan. No? So pumunta ka sa handaan, ang daming masasarap na pagkain. May potassium dun, yun yung gulay. Anong uunahin mo? Unahin mo yung gulay? Well, if you're a rational person like me, uunahin ko yung mga karne, yung mga lechon, yung mga fried chicken, di ba? Yun ang uunahin mo. So pag maraming ganun, maraming nitrogen, yun ang uunahin na i-uptake ng halaman. Hindi yung potassium. And that is why the plant cannot absorb enough potassium.
It's either, number one, it is physically unavailable kasi na-fix siya dun sa mga clay sheets, or it's being leached away. Pangalawa, there's the sense of competition. Masyadong maraming calcium, magnesium, or even nitrogen in your soil, yun yung inuunang i-absorb ng plant roots kasi parehas lang din sila ng root uptake. Or the roots absorb less due to low potassium in your soil solution. Kaya mainam na ang potassium natin, dapat bumabalanse yan doon sa ating nitrogen din. Okay? Kung ano yung nailagay natin na nitrogen, dapat proportion din yung mailagay natin na potassium para hindi mag-outcompete yung dalawang element. So that is the reason why nutrient uptake failures happens in your crops. Magtitake ka ba ng licensure exam for agriculturists this year? If yes, I believe my course is for you. Enroll now at Learning Agri with Al modular course by clicking the link below. Ano pang hinihintay mo? Mag-enroll ka na. Samahan kita mag-review. Bye!